Ang mga spoiler ng One Piece Chapter 1113 ay nagsisimula kaagad sa nilalaman ng kwento ng issue, na binabanggit ang karaniwang pagbanggit ng pamagat nito at ang pahina ng pabala, tumuon sa napakaraming kaganapan na nagaganap sa kabanata. Gayun din, nagsisimula sila sa pagbubunyag na nakita ng Mars ang malaking ulo ni Dr. Vegapunk sa isang tangke, malamang na tumutukoy sa seksyon ng kanyang utak at bungo na kanyang pinutol mula noong ito ay masyadong lumalaki. Maaasahan din ng mga tagahanga na mas malaki ito mula noong huling beses nilang nakita ito sa isang flashback kung isa sa alang-alang kung gaano katagal na buhay si Dr. Vegapunk mula nang putulin ito. Sinasabing sisirain ng Mars ang bagong transmission transponder snail, ngunit mukhang peke ito. Hindi malinaw kung nangangahulugan ito na mayroong pangalawang transmission transponder snail sa isang lugar sa isla, o kung may iba pang kumokontrol sa broadcast. Isinasaalang-alang na ang One Piece Chapter 1113 spoiler ay nagbubunyag ng utak at ulo ni Dr. Vegapunk bilang kung ano ang nakita ng Mars, malamang na ang pagsisiwalat na ito ay kahit papaano ay nauugnay sa broadcast ng Vegapunk. Sa anumang kaso, lumilipat ang focus sa mga tao sa buong mundo na tumutugon at nagsasalita tungkol sa broadcast ni Dr. Vegapunk, na nagtatapos ang countdown at ang kanyang aktwal na mensahe ay nagsisimula habang nangyayari ito, kung ano ang sasabihin niya. Malamang na kinakabahan din sila kung isa sa alang-alang na tiyak na magagalit si Imo sa kanilang kabiguan dito. Ang spoiler ng One Piece Chapter 1113 ay inilipat ang focus sa grupo ni Jewelry Bunny, kung saan dumating si Sanji at agad na inaatake ang Saint Nusjuro. Kasabay nito, sinabi ni Dr. Vegapunk na dapat siyang mamatay dahil sa kasamaan na kanyang ginawa. Kaya naman inihanda niya ang mensahe upang magsimula kapag siya ay namatay. Ipinapalagay na ito ay sinabi sa pamamagitan ng mismong broadcast. Pagkatapos ay lumipat ang focus sa grupo ni Nami, kung saan dumating si Saint J. Garcia Saturn at nagsimulang makipag-usap sa kanila. Tila naaalala ni Robin ang kanyang boses mula sa Ohara Incident, na nagudyok sa iba na simulan ang pagtatanggol sa kanya. Nagtatapos ang kabanata sa pagsisimula ng mensahe ni Dr. Vegapunk, na nagsasabing lulubog ang mundong ito sa dagat. Sana po huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking channel para updated kayo palagi.